Kabanata 11. Paano gamitin ang pananampalataya sa pagpapagaling? Ang relihiyosong pananampalataya ba, ay isang sanhi sa paggaling? Mahalagang ebidensya ang nagpapakita na ito ay totoo. May pagkakataon sa aking sariling karanasan na hindi ako kumbinsido dito, ngunit ngayon ako ay nakatitiyak. Nakakita na ako ng maraming ebidensya kaya't naniniwala na ako. Natututunan natin na ang pananampalataya, kapag maayos na nauunawaan at inilalapat, ay isang makapangyarihang salik sa pagsugpo ng sakit at pagtatatag ng kalusugan. Ang aking pananampalataya hinggil sa mahalagang tanong na ito ay iniuugnay ng maraming doktor sa medisina. Ang mga pahayagan ay naglalaman ng ulat tungkol sa pagbisita sa bansang ito ng kilalang Viennese surgeon, na si Dr. Hans Finsterer. Binanggit sa kwento ng pahayagan na may pamagat na, Honor Surgeon Guided by God. Isang doktor sa Vienna, si Dr. Hans Finsterer, na naniniwala na ang hindi nakikitang kamay ng Diyos, ay tumutulong na maging matagumpay ang isang operasyon. Siya ang napili ng International College of Surgeons, para sa kanilang pinakamataas na karangalan, na Master of Surgery. Pinarangalan siya sa kanyang trabaho sa abdominal surgery gamit lamang ang lokal na pang-anesthesia. Si Finsterer ay 72 taong gulang na, propesor sa Universidad ng Vienna, na gumawa ng mahigit sa 20,000 na pangunahing operasyon, kabilang na ang 8,000 na gastric resections, pagtanggal ng bahagi o kabuuan ng tiyan, gamit lamang ang lokal na anesthesia. Sinabi ni Finsterer na kahit na may malaking pag-unlad sa medisina at operasyon sa nakalipas na ilang taon, lahat ng mga pagsulong ay hindi sapat sa kanilang sarili upang masiguro ang isang masayang resulta sa bawat operasyon. Sa maraming pagkakataon, aniya, sa kung ano ang lumilitaw na mga simpleng surgical procedure ang mga pasyente ay namatay, at sa ilang mga kaso kung saan ang surgeon ay nawalan ng pag-asa sa isang pasyente ay nagkaroon ng paggaling. Isinasaalang-alang ng ilan sa aming mga kasamahan ang mga bagay na ito sa hindi inaasahang pagkakataon, habang ang iba ay kumbinsido na sa mga mahihirap na kaso na iyon, ang kanilang trabaho ay tinulungan ng hindi nakikitang kamay ng Diyos. Sa mga huling taon, sa kasamaang palad, maraming mga pasyente at doktor ang nawalan ng paniniwala, na ang lahat ng bagay ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay kumbinsido sa kahalagahan ng tulong ng Diyos sa ating mga gawain, at lalo na sa paggamot sa ating mga pasyente, kung gayon ang tunay na paggaling ay maisa sa katuparan sa pagpapanumbalik sa kalusugan ng may sakit. Dito nagtatapos ang salaysay ng isang mahusay na surgeon, na pinagsama ang kanyang agham at pananampalataya. Nagsalita ako sa pambansang kumbensyon ng isang mahalagang industriya. Ito ay isang malaking pagtitipon ng mga pinuno sa isang kamangha-manghang malikhaing negosyong pangkalakal, na nagtatag sa partikular na industriyang ito bilang isang mahalagang dahilan sa buhay ng negosyo sa Amerika. Medyo nagulat ako nang ang isa sa mga pinuno ng organisasyong ito sa pananghalian ng kumbensyon, na kung saan ang talakayan ay nakasentro sa pagbubuwis, pagtaas ng gastos, at mga problema sa negosyo, ay bumaling sa akin at nagtanong. Naniniwala ka ba na ang pananampalataya ay makakapagpagaling? Mayroong napakaraming patunay na halimbawa sa talaan ng mga taong pinagaling, sa pamamagitan ng pananampalataya, sagot ko. Siyempre, sa palagay ko ay hindi tayo dapat umasa sa pananampalataya lamang, upang pagalingin ang isang pisikal na karamdaman. Naniniwala ako sa kombinasyon ng Diyos at ng doktor. Sinasamantala ng pananaw na ito ang medikal na agham at ang agham ng pananampalataya, at pareho ang mga elemento sa proseso ng pagpapagaling. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang aking kwento, patuloy ng lalaki. Ilang taon na ang nakalipas ay nagkaroon ako ng sakit, na na-diagnose bilang osteoma, sa panga, iyon ay isang tumor ng buto sa aking panga. Sinabi sa akin ng mga doktor na ito ay halos walang lunas. Maaari mong isipin kung gaano ako nabalisa ng panahong iyon. Desperado akong humingi ng tulong. Bagamat nagsisimba ako ng regular, hindi pa rin ako partikular na relihiyosong tao. Bihira akong magbasa ng Biblia. Gayunman, isang araw, habang nakahiga ako sa aking kama, naisip ko na gusto kong magbasa ng Biblia, at hiniling ko sa aking asawa na magdala ng isa sa akin.
Laking gulat niya, dahil hindi pa ako nakagawa ng ganoong kahilingan. Nagsimula akong magbasa at natagpuan ang kaluwagan at kaginhawahan. Naging mas maasahin rin ako at mas kaunti ang pagkadismaya. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng mahabang panahon araw-araw. Ngunit hindi iyon ang pangunahing resulta. Napansin ko na ang kondisyon na hindi na gaanong kapansin-pansin ang mga problema ko. Noong una ay naisip ko na ito, pagkatapos ay nakumbinsi ako na may pagbabagong nagaganap sa akin. Isang araw habang nagbabasa ng Biblia, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam ng init at malaking kaligayahan. Mahirap ipaliwanag, ngunit matagal ko nang nalampasan ang pagsisikap na ipaliwanag ang nararamdaman. Mula noon ay mas mabilis ang aking improvement. Bumalik ako sa mga doktor na unang nag-diagnose ng aking kaso. Sinuri nila akong mabuti. Halatang nagulat sila at sumang-ayon na bumuti na ang aking kalagayan, ngunit binalaan ako na ito ay pansamantalang pahinga lamang. Nang maglaon, gayunpaman, sa karagdagang pagsusuri, natukoy na ang mga sintomas ng ostoma ay ganap na nawala. Sinabi pa rin sa akin ng mga doktor na malamang na magsisimula itong muli. Hindi ito nakagambala sa akin, sapagkat sa loob-loob ko ay alam kong gumaling na ako. Gaano nakatagal mula nang gumaling ka? Tanong ko. 14 na taon, sagot niya. Pinag-aralan ko ang lalaking ito. Matibay, matatag, malusog, isa siya sa mga namumukod tanging lalaki sa kanyang industriya. Sinabi sa akin ang pangyayari sa makatutuhanang paraan na isasalaysay ito ng isang negosyante. Walang kahit katiting na palatandaan ng pagdududa sa isipan ng lalaking ito. Sa katunayan, paano nangyari, samantalang siya ay hinatulan ng kamatayan, narito siya ay buhay at masigla. Paano nangyari ito? Ang magaling na ginawa ng doktor at ang malinaw na pananampalatayang nagpapagaling. Ang pagpapagaling na inilarawan ng Ginoong ito ay isa lamang sa maraming katulad na mga ulat, at napakarami sa mga ito ay pinatutunayan ng karampatang medikal na ebidensya, na tila dapat nating hikayatin ang mga tao na higit na gamitin, ang kamangha-manghang kapangyarihan ng pananampalataya sa pagpapagaling. Nakalulungkot na ang nakapagpapagaling na elemento sa pananampalataya ay nagdusa ng kapabayaan. Natitiyak ko na ang pananampalataya magagawa at ginagawa ang tinatawag nating, mga himala, ngunit kung saan ay, sa katotohanan, ang pagpapatakbo ng mga batas sa espiritual na siyentipiko. Mayroong lumalagong diin sa kasalukuyang gawaing pangrelihiyon na idinisenyo, upang tulungan ang mga tao na makahanap ng kagalingan mula sa mga sakit ng isip, puso, kaluluwa, at katawan. Ito ay pagbabalik sa orihinal na kaugalian ng Kristyanismo. Kamakailan lamang ay hindi natin napapansin ang katotohanan na sa loob ng maraming siglo, ang relihiyon ay nagsagawan ng mga aktibidad sa pagpapagaling. Ang mismong salitang, pastor, ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang, ang lunas ng mga kaluluwa. Sa makabagong panahon, gayunpaman, ang tao ay gumawa ng maling akala na imposibleng iayon ang mga turo ng Biblia sa tinatawag na agham, at sa gayon ang nakapagpapagaling na diin ng relihiyon ay halos lahat ay iniwan sa materialistikong siyensya. Gayunpaman, ngayon, ang malapit na kaugnayan ng relihiyon at kalusugan ay lalong kinikilala. Mahalaga na ang salitang kabanalan, ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang, kabuuan, at ang salitang, pagninilay-nilay, na kadalasang ginagamit sa isang relihiyosong kahulugan, ay malapit na kahawig sa ugat na kahulugan ng salitang, gamot. Ang pagkakaugnay ng dalawang salita ay nakakagulat, na maliwanag kapag napagtanto natin na ang, taos-puso at praktikal na pagninilay-nilay sa Diyos, at sa kanyang katotohanan ay nagsisilbing gamot para sa kaluluwa at katawan. Binibigyang diin ng kasalukuyang gamot ang mga salik na psychosomatic sa pagpapagaling, kaya kinikilala ang kaugnayan ng mga estado ng pag-iisip sa kalusugan ng katawan. Napagtanto at isinasaalang-alang ng modernong medikal na kasanayan ang malapit na koneksyon, sa pagitan ng kung ano ang iniisip ng isang tao, at kung ano ang kanyang nararamdaman. Dahil ang relihiyon ay tumatalakay sa pag-iisip at damdamin at mga pangunahing saloobin, natural lamang na ang agham ng pananampalataya ay dapat na mahalaga sa proseso ng pagpapagaling. Si Harold Sherman, may akda at manunulat ng dula,
ay hiniling na baguhin ang isang mahalagang pagtatanghal sa radyo, na may pangako na siya ay makontrata bilang permanenteng manunulat. Pagkatapos ng ilang buwan ng trabaho, siya ay tinanggal at ang kanyang materyal ay ginamit ng walang paalam. Nagbunga ito ng kahirapan sa pananalapi at kahihiyan. Ang kawalan ng katarungang namumuo sa kanyang isipan, ay naging isang lumalagong puot laban sa radio executive na nasira ang pananampalataya sa kanya. Ipinahayag ni Mr. Sherman, na ito ang unang beses sa kanyang buhay nang siya ay nagkaroon ng pagpatay sa kanyang puso. Dahil sa kanyang puot, siya ay sumailalim sa isang pisikal na paghihirap sa anyo ng isang mycosis, isang paglaki ng fungus na umaatake sa mga laman ng kanyang lalamunan. Ang pinakamahusay na medikal na atensyon ay nakuha, ngunit isang bagay na karagdagan ang kinakailangan. Nang isuko niya ang kanyang pagkapuot at magkaroon ng pakiramdam ng pagpapatawad at pag-unawa, unti-unting naitama ang kondisyon. Sa tulong ng medikal na agham at isang bagong mental na saloobin, siya ay gumaling sa kanyang kapigatian. Ang isang makatwiran at epektibong pattern para sa kalusugan at kaligayahan ay ang paggamit ng mga kasanayan, at pamamaraan ng medikal na agham sa buong posibleng lawak, at kasabay nito ay ilapat ang karunungan, karanasan, at mga pamamaraan ng espiritual na agham. Mayroong kahangahangang katibayan na sumusuporta sa paniniwala na ang Diyos, ay gumagawa sa pamamagitan ng parehong practitioner ng agham, ang doktor, at ang practitioner ng pananampalataya, ang ministro. Maraming mga doktor ang sumali sa puntong ito ng pananaw. Sa isang pananghalian ng Rotary Club, naupo ako sa isang mesa kasama ang 9 na iba pang lalaki. Isa sa kanila ay isang doktor na kamakailan ay na-discharge mula sa serbisyo militar, at ipinagpatuloy ang kanyang sibilyan na pagsasanay. Sinabi niya, sa aking pagbabalik mula sa Army, napansin ko ang isang pagbabago sa mga problema ng aking mga pasyente. Nalaman ko na ang isang mataas na porsyento, ay hindi nangangailangan ng gamot, ngunit mas mahusay na mga pattern ng pag-iisip. Wala silang masyadong sakit sa mga katawan, kundi sila ay may sakit, sa kanilang mga isip at damdamin. Lahat sila ay may halong takot, mga damdamin ng kababaan, pagkakasala, at hinanakit. Nalaman ko na sa pagtrato sa kanila ay kailangan kong maging isang psychiatrist bilang isang doktor, at pagkatapos ay natuklasan ko, na kahit ang mga therapy ay nakatulong sa akin na ganap na gawin ang aking trabaho. Nalaman ko na sa maraming pagkakataon ang pangunahing problema sa mga tao ay espiritual. Kaya't natagpuan ko ang aking sarili na madalas na magbanggit ng Biblia sa kanila. Pagkatapos ay nahilig ako sa ugali na magreseta ng mga relihiyoso, at nagbibigay inspirasyong mga aklat, lalo na ang mga nagbibigay patnubay sa kung paano mamuhay. Itinuro ang kanyang mga pahayag sa akin, sinabi niya, panahon na kayong mga ministro na nagsimulang mapagtanto na sa pagpapagaling ng maraming tao, mayroon din kayong tungkuling dapat gampanan, higit pa sa aming pakikialam sa inyong tungkulin, ngunit kailangan naming mga doktor ang pakikipagtulungan ng mga ministro sa pagtulong sa mga tao, na makahanap ng kalusugan at kagalingan. Nakatanggap ako ng liham mula sa isang manggagamot sa isang bayan sa itaas ng New York na nagsabing, 60% ng mga tao sa bayang ito, ay may sakit dahil sila ay may mali sa kanilang isipan at sa kanilang mga kaluluwa. Mahirap matanto na ang modernong kaluluwa ay may sakit sa isang lawak, na ang mga pisikal na mga organ ay sumasakit. Ipagpalagay ko sa oras, patuloy ng doktor, na mauunawaan ng mga ministro, pari, at mga rabi ang relasyong ito. Ang doktor na ito ay sapat na mabait upang sabihin na inireseta niya ang aking aklat, isang gabay sa kumpiyansa na pamumuhay, at iba pang katulad na mga aklat sa kanyang mga pasyente, at ang mga kapansin-pansing resulta ay nakamit dahil doon. Ang manager ng isang tindahan ng libro sa Birmingham, Alabama, ay nagpadala sa akin ng isang form ng reseta, na ginawa ng isang doktor ng lungsod na iyon, upang mabili hindi sa isang botika, kundi sa kanyang tindahan ng libro. Nagre-resete siya ng partikular na aklat para sa mga partikular na problema. Si Dr. Carl R. Ferris, dating Pangulo ng Jackson County Medical Society, ng Kansas City, Missouri, kung saan ako ay nasisiyahang humarap sa isang magkasanib na programa sa radyo, para sa kalusugan at kaligayahan,
na sa paggamot sa mga sakit ng tao ang pisikal at espiritual, ay madalas na napakalalim na magkakaugnay, at madalas ay walang malinaw na pagtukoy na linya ng paghahati sa pagitan ng dalawa. Ilang taon na ang nakalilipas ang aking kaibigan, si Dr. Clarence W. Lieb, ay itinuro sa akin ang epekto sa kalusugan ng mga problemang espiritual at psikiatriko, at sa pamamagitan ng kanyang matalinong paggabay, ay sinimulan kong makita ang takot at pagkakasala, pagkapuot at hinanakit, mga problemang kinakaharap ko, ay madalas na malapit na nauugnay sa mga problema sa kalusugan at pisikal na kagalingan. Napakalalim ng paniniwala ni Dr. Lieb sa therapy na ito kaya pinasinayaan niya kasama si Dr. Smiley Blanton, ang Religio-Psychiatric Clinic, na sa loob ng maraming taon ay nagministeryo sa daan-daang Marble Collegiate Church sa New York. Ang yumaong si Dr. William Simon Bainbridge, at ako ay nagtutulungan ng malapit sa relasyon ng relihiyon at operasyon, at nakapagbigay kami ng kalusugan at bagong buhay sa marami. Dalawa sa aking mga kaibigang medikal sa New York, sina Dr. Z. Taylor Berkowitz, at Dr. Howard Westcott, ay naging malaking tulong sa aking gawaing pastoral, sa pamamagitan ng kanilang matalinong siyentipiko, ngunit malalim na espiritual na pag-unawa sa mga sakit ng katawan, isip, at kaluluwa bilang nauugnay sa pananampalataya. Natuklasan namin ang psychosomatic na sanhi ng mataas na presyon ng dugo bilang ilang uri ng banayad, pinipigilang takot, isang takot sa mga bagay na maaaring mangyari, sabi ni Dr. Rebecca Beard. Ang mga ito ay higit sa lahat na takot sa mga bagay sa hinaharap. Sa ganoong kahulugan, sa makatuwid, ang mga ito ay haka-haka, dahil maaaring hindi kailanman mangyari ang mga ito. Sa kaso ng diabetes, ito ay kalungkutan o pagkabigo na nakita naming gumagamit ng mas maraming enerhiya, kaysa sa anumang iba pang emosyon, at sa gayon ay nauubos ang insulin na ginagawa ng mga selula ng pancreas, hanggang sa maubos ang mga ito. Ang medikal na mundo ay maaaring magbigay ng ginhawa sa mga karamdamang tulad nito. Maaari silang magbigay ng isang bagay na maaaring magpababa ng presyon ng dugo, kapag ito ay mataas, o itaas ito kapag ito ay mababa, ngunit hindi permanente. Maaari silang magbigay ng insulin na magsusunog ng mas maraming asukal sa enerhiya at magbibigay ng lunas sa diabetes. Ang mga ito ay tiyak na tulong, ngunit hindi sila nag-aalok ng kompletong lunas. Walang natuklasang gamot o bakuna upang maprotektahan tayo, mula sa ating sariling emosyonal na mga salungatan. Ang isang mas mahusay na pag-unawa sa ating sariling emosyonal na mga sarili, at isang pagbabalik sa relihiyosong pananampalataya, ay tila bumubuo sa kombinasyon na nagtataglay ng pinakamalaking pangako, ng permanenteng tulong sa sinuman sa atin. Ang sagot, pagtatapos ni Dr. Beard, ay nasa mga nakapagpapagaling na aral ni Jesus. Ang isa pang mahusay na babaeng doktor, ay sumulat sa akin ng kanyang sariling pag-unlad sa pagsasama-sama ng therapy ng medisina at pananampalataya. Naging interesado ako sa iyong prangka na pilosopiya sa relihiyon. Nagtrabaho ako ng napakabilis at nagiging tensyonado, magagalitin, at kung minsan ay nababalot ng mga lumang takot at pagkakasala, sa katunayan ay nangangailangan ng paglaya mula sa nakakasakit na tensyon. Sa mababang sandali ng maaga-umaga kinuha ko ang iyong libro at sinimulang basahin ito. Ito ang reseta na kailangan ko. Narito ang Diyos, ang dakilang manggagamot, na may pananampalataya sa Kanya bilang isang antibiotic, upang patayin ang mga mikrobyo ng takot at gawing walang silbi ang virus ng pagkakasala. Sinimulan kong isagawa ang mabubuting simulaing Kristiyano, na nakabalangkas sa iyong aklat. Unti-unting naglabas ng tensyon at nakaramdam ako ng relax, at mas masaya at nakatulog ako ng maayos. Tumigil ako sa pag-inom ng bitamina at pep pills. Pagkatapos, dagdag niya, at ito ang gusto kong bigyang diin, nagsimula akong maramdaman na gusto kong ibahagi ang bagong karanasang ito sa aking mga pasyente, ang mga lumapit sa akin na may mga neurosis. Nagulat ako nang makita kong ilan ang nagbasa ng iyong libro at iba pa. Ang pasyente at ako ay tila may karaniwang ground na dapat gawin. Ito ay naging isang nagpapayamang karanasan. Ang pag-usapan ng tungkol sa pananampalataya sa Diyos ay naging natural at madaling gawin.
Bilang isang doktor, dagdag niya, nakakita ako ng ilang himalang paggaling dahil sa tulong mula sa Diyos. Nitong mga nakaraang linggo ay nagkaroon ako ng karagdagang karanasan. Ang aking kapatid na babae ay kailangang sumailalim sa isang seryosong operasyon mga 3 linggo na ang nakakaraan. Pagkatapos ng operasyon ay nagkaroon siya ng bara sa bituka. Sa kanyang ika-5 araw ay malubha ang kanyang karamdaman, at nang umalis ako sa ospital sa tanghali, ay napagtanto ko na kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon, o ang kanyang pag-asa na gumaling ay magiging maliit. Ako ay labis na nag-aalala, kaya dahan-dahan akong nagmaneho sa paligid ng halos 20 minuto, na nagdarasal para sa pag-alis ng sagabal na ito. Lahat ng maaaring gawin sa medikal ay inaasikaso. Wala pa akong 10 minuto sa bahay nang tumunog ang telepono, at sinabi sa akin ng nurse na ang sagabal ay gumaan sa sarili at siya ay gumawa ng isang tiyak na pagbabago para sa mas mahusay, at mula noon siya ay ganap na gumaling. Paano ko maaaring hindi maramdaman na ang pag-intervene ng Diyos ang nagligtas sa kanyang buhay? Ito ang nilalaman ng sulat ng isang matagumpay na nagtatrabahong doktor. Sa liwanag ng pananaw na ito batay sa isang mahigpit na makatuwirang pang-agham na saloobin, ay maaari nating lapitan ang kababalaghan ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kredibilidad. Kung hindi ako tapat na naniniwala na ang salik ng pananampalataya sa kagalingan ay mabuti, ay tiyak na hindi ko mabubuo ang pananaw na nakapaloob sa kabanatang ito. Sa paglipas ng panahon ay nakatanggap ako mula sa maraming mambabasa at tagapakinig sa radyo, gayon din mula sa sarili kong mga parokyano ng mga salaysay ng mga pagpapagaling, kung saan ang elemento ng pananampalataya ay naroroon. Masusi kong sinisiyasat ang marami sa mga ito, upang masiyahan ang aking sariling isipan tungkol sa kanilang katotohanan. Nais ko rin na maipahayag sa pinakamapang-uyam na narito ang isang paraan ng kalusugan, kaligayahan, at matagumpay na pamumuhay na katibayan na tanging taong gustong manatiling may sakit dahil sa ilang subconscious ay mabibigo. Hindi papansinin ng saloobin ang kanyang mga posibilidad para sa kalusugan na ipinahiwatig sa mga karanasang ito. Ang formula na ipinakita ng maraming insidenteng ito ng magkasama ay maikli na nakasaad, ang paggamit ng lahat ng mapagkukunan ng medikal at psikolohikal na agham, kasama ang mga mapagkukunan ng espiritual na agham. Ito ay kombinasyon ng mga therapy na tiyak na magdudulot ng kalusugan, at kagalingan kung ito ang plano ng Diyos na mabuhay ang pasyente. Malinaw na para sa bawat isa sa atin ay darating ang panahon para sa mortal na buhay, na ito ay magwawakas. Ang buhay mismo ay hindi nagtatapos, tanging ang makalupang yugto nito lamang. Tayo sa mga tinatawag na old line na mga simbahan, sa aking mapagpakumbabang paghuhusga, ay nakaligtaan ang isa sa ating pinakamalaking posibleng kontribusyon, sa pamamagitan ng pagkabigong ituro ng may positibong pananaw, na mayroong mabuting mensahe ng kalusugan sa Kristyanismo. Ang pagkabigong mahanap ang diin na ito sa simbahan, mga grupo, organisasyon, at iba pang espiritual na katawan ay nilikha upang matustusan, ang kakulangan na ito sa pagtuturo ng Kristyanismo. Ngunit wala nang anumang wastong dahilan kung bakit hindi dapat kilalanin ng lahat ng mga simbahan ang napatunayan, ibig sabihin, na mayroong pagpapagaling sa pananampalataya, at sa pangkalahatan ay nag-aalok ng mahusay na mga pamamaraan ng pagpapagaling sa ating mga tao. Sa kabutihang palad, sa lahat ng dako ngayon sa ating mga organisasyong pangrelihiyon, ang maalalahanin, makasiyentipikong pag-iisip na mga espiritual na pinuno, ay nagsasagawa ng karagdagang hakbang ng pananampalataya batay sa mga katotohanan, at sa kasulatan, at ginagawang magagamit sa mga tao ang mga formula ng kamangha-manghang pagpapagaling na biyaya ni Hesukristo. Sa lahat ng mga pagsisiyasat na ginawa ko sa matagumpay na mga kaso ng pagpapagaling, tila may ilang mga kadahilanan na naroroon. Una, isang ganap na pagpayag na isuko ang sarili sa mga kamay ng Diyos. Pangalawa, ang isang kumpletong pagpapakawala sa lahat ng pagkakamali tulad ng kasalanan sa anumang anyo at isang pagnanais na malinis sa kaluluwa. Ikatlo, ang paniniwala at pananampalataya sa pinagsamang therapy ng medikal na agham at kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling. Ikaapat, isang taos-pusong pagpayag na tanggapin ang sagot ng Diyos, anuman ito,
at walang pagkainis o pait laban sa kanyang kalooban. Ikalima, isang matibay, walang pag-aalinlangan na pananampalataya na kayang pagalingin ng Diyos. Sa lahat ng mga pagpapagaling na ito, ay tila may diin sa init at liwanag at isang pakiramdam ng katiyakan na ang kapangyarihan ay dumaan. Sa halos lahat ng kaso na aking napagmasdan, sa isang anyo o iba pa, ang pasyente ay nagsasalita tungkol sa isang sandali kung kailan nagkaroon ng init, kagandahan, kapayapaan, kagalakan, at pakiramdam ng paglaya. Minsan ito ay isang biglaang karanasan, sa ibang pagkakataon ay mas unti-unting lumalabas ang paniniwala na naganap na ang paggaling. Sa aking pagsisiyasat sa mga bagay na ito ay naghintay ako ng oras upang patunayan na ang paggaling ay permanente at ang mga kasong iyon na iniulat ko ay hindi batay sa anumang pansamantalang pagpapabuti, na maaaring maisip na resulta ng isang panandaliang muling pagkabuhay ng lakas. Halimbawa, maaari ba akong magsalaysay ng karanasan sa pagpapagaling na isinulat para sa akin, ng isang babae na ang pagiging maaasahan at paghatol ay lubos kong iginagalang? Ang dokumentasyon sa kasong ito ay masinsinan at kahanga-hanga sa agham. Ang babaeng ito ay sinabihan na ang isang agarang operasyon ay kailangan upang alisin ang isang paglaki na na-diagnose na malignant. Sinipi ko ang kanyang eksaktong mga salita. Lahat ng pag-iingat na paggamot ay ginawa, ngunit ang mga palatandaan ay bumalik. Gaya ng maaaring inaasahan, ako ay natakot, alam kong ang karagdagang paggamot sa ospital ay walang saysay. Walang pag-asa, kaya ako ay bumaling sa Diyos para sa tulong. Ang banal at espiritual na anak ng Diyos ay tumulong sa akin sa pamamagitan ng panalangin upang matanto na ang tamang kaalaman sa Diyos, at ang kanyang pagpapagaling na si Kristo ay makakatulong din sa akin. Ako ay pinakatanggap sa ganitong uri ng pag-iisip, at inilagay ang aking sarili sa mga kamay ng Diyos. Hiniling ko ito, tumulong isang umaga, gaya ng dati, at ginugol ang maghapon sa aking mga tungkulin sa bahay, na marami noong panahong iyon. Naghahanda ako ng hapunan, mag-isa sa kusina. Nalaman ko ang kakaibang liwanag sa kwarto at naramdaman kong may pumipindot sa buong kaliwang bahagi ko, na parabang may taong nakatayo malapit sa akin. Nakarinig ako ng mga pagpapagaling. Alam kong ang mga panalangin ay iniaalay para sa akin, kaya napagpasyahan kong ito ang nagpapagaling na Kristo na kasama ko. Napagpasyahan kong maghintay hanggang umaga, upang makatiyak, kung ang mga sintomas ng problema ay nawala, malalaman ko. Sa umaga, ang pagpapabuti ay kapansin-pansin, at ako ay malaya sa aking isipan, na ako ay sigurado, at iniulat ko sa aking kaibigan na naganap na ang pagpapagaling. 15 taon na ang nakalipas, at ang aking kalusugan ay patuloy na bumuti hanggang sa ako ay nasa mahusay na kalagayan ngayon. Sa maraming mga kaso sa puso, ang therapy ng pananampalataya, isang matahimik na pananampalataya kay Hesukristo, ay walang alinlangan na nagpapasigla sa paggaling. Ang mga taong nakakaranas ng atake sa puso, na pagkatapos ay lubusan at ganap na nagsasagawa ng pananampalataya, sa pagpapagaling na biyaya ni Kristo, na sinusunod sa parehong oras ang mga alituntunin na inireseta ng kanilang mga manggagamot, nag-uulat ng mga kahangahangang kasaysayan ng paggaling. Napagtanto ang labis na mga paghihirap na inilagay niya sa kanyang sarili, ngayon ay nag-iingat ng kanyang lakas. Ngunit higit pa doon ay natutunan niya ang isa sa mga pinakadakilang pamamaraan ng kapakanan ng tao, ang pagsuko ng kanyang sarili sa kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling. Ito ay ginagawa ng may kamalayan, ikinakabit ang kanyang sarili sa prosesong malikhain, sa pamamagitan ng pag-iisip sa isip ng mga puwersang pang-recreative, na kumikilos sa loob ng kanyang sarili. Binubuksan ng pasyente ang kanyang kamalayan sa mga pagtaas ng sigla, at muling paglikha ng enerhiya na likas sa sansinukob, na hinarang sa kanyang buhay sa pamamagitan ng tensyon, mataas na presyon, at iba pang pag-alis sa mga batas ng kagalingan. Isang natatanging lalaki ang inatake sa puso mga 35 taon na ang nakalilipas. Sinabihan siya na hindi na siya makakapagtrabaho muli. Ang sabi ay dapat niyang gugulin ang natitirang oras sa kanyang kama. Malamang na siya ay hindi maayos sa natitira sa kanyang mga araw,
Kung saan ang mga araw ay medyo kakaunti na lang ang bilang, ipinaalam ito sa kanya. Kaduda-duda kung ang mga ganitong pahayag ay gagawin sa kanya sa kasalukuyang medikal na kasanayan. Sa anumang paraan, pinakinggan niya ang mga mahihirap na hula tungkol sa kanyang hinaharap, at pinag-isipang mabuti ang mga ito. Isang umaga, maaga siyang nagising at kinuha ang kanyang Biblia at nagkataon nga lang ba, na binuksan ito sa salaysay ng isa sa mga pagpapagaling ni Jesus. Binasa rin niya ang pahayag. Hebreo Kapitulo 13 versikulo 8, si Hesukristo ay siya ring kahapon, at ngayon at magpakailanman. Naisip niya, na kung kaya pagalingin ni Jesus ang mga tao noong unang panahon, at kung siya ay katulad din noon, bakit hindi siya mapagaling ngayon? Bakit hindi ako mapagaling ni Jesus? Tanong niya. Pagkatapos ay umusbong sa loob niya ang pananampalataya. Kaya naman, sa simpleng pagtitiwala, hiniling niya sa Panginoon na pagalingin siya. Tila narinig niyang sinabi ni Jesus, naniniwala ka ba na magagawa ko ito? At ang sagot niya ay, Opo, Panginoon, naniniwala ako na kaya mo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila naramdaman ang pagdampi ng nagpapagaling na Kristo sa kanyang puso. Buong araw na iyon ay may kakaiba siyang pakiramdam ng pahinga. Sa paglipas ng mga araw ay nakumbinsi siya na may tumataas na lakas sa loob niya. Isang araw ay nanalangin siya, Panginoon, kung kalooban mo, bukas ng umaga ako ay magbibihis, lalabas, at sa loob ng ilang araw ay babalik na ako sa trabaho. Inilalagay ko ang aking sarili ng lubusan sa iyong pangangalaga. Ngunit kung mamamatay ako bukas bilang resulta ng tumaas na aktibidad, nais kong pasalamatan ka sa lahat ng magagandang araw na naranasan ko. Sa tulong mo, magsisimula ako bukas at makakasama mo ako sa buong araw. Naniniwala akong magkakaroon ako ng sapat na lakas, ngunit kung ako ay mamatay bilang resulta ng pagsisikap na ito, ako ay makakasama mo sa kawalang hanggan, at ang lahat ay magiging maayos sa alinmang pagkakataon. Sa mahinahon na pananampalatayang ito ay nadagdagan niya ang kanyang mga aktibidad sa paglipas ng mga araw. Sinunod niya ang formula na ito araw-araw para sa buong panahon ng kanyang aktibong karera, na may bilang na 30 taon mula sa petsa ng kanyang atake sa puso. Siya ay nagretiro sa 75. Ilang lalaking nakilala ko ang naging mas masigla sa kanilang mga gawain, o nakagawa ng mas malaking kontribusyon sa kapakanan ng tao. Gayunpaman, palagi niyang iniingatan ang kanyang pisikal at nerbyosong lakas. Nakaugalian na niyang humiga at magpahinga pagkatapos ng tanghalian, at hindi niya pinahintulutan ang sarili na ma-stress. Siya ay maagang natutulog at maagang nagigising, palaging gumagamit ng mahigpit at disiplinadong mga tuntunin sa pamumuhay. Sa lahat ng kanyang gawain, wala ang pangamba, pagkamuhi, at tensyon. Siya'y nagtatrabaho ng masiglang ngunit may kaginhawahan. Tama ang sinabi ng mga doktor. Kung nagpatuloy siya ayon sa nakakapanghina na mga gawin ng kanyang buhay, ay marahil matagal na siyang patay o kaya'y hindi na makagalaw ng maayos. Ang payo ng mga doktor ay nagdala sa kanya sa punto, kung saan ang gawaing pagpapagaling ni Kristo ay maaaring maisakatuparan. Kung wala ang atake sa puso, hindi siya magiging handa sa pag-iisip o espiritual para sa pagpapagaling. Ang isa pang kaibigan ko, isang kilalang negosyante, ay inatake sa puso. Sa loob ng ilang linggo ay nakahiga siya sa kanyang kama, ngunit kasalukuyang bumalik sa kanyang mahahalagang responsibilidad, na kung saan nagagawa niya ngayon ang lahat ng ginagawa niya noon, ngunit may mas kaunting tensyon. Parang nagtataglay siya ng bagong kapangyarihan na hindi niya tinatamasa noon. Ang kanyang paggaling ay nagpatuloy mula sa isang tiyak at siyentipikong espiritual na diskarte sa kanyang problema sa kalusugan. Mayroon siyang mga karampatang doktor at tahasang sinunod ang kanilang mga direksyon, na isang mahalagang salik sa gayong mga sitwasyon. Bilang karagdagan sa programa ng gamot at paggaling, gayunpaman, gumawa siya ng isang espiritual na formula ng pagpapagaling. Binalangkas niya ito bilang mga sumusunod, na nagsusulat mula sa ospital, isang matalik na kaibigan ko, 25 taong gulang lamang, ay dinala sa ospital na may atake na katulad ng sa akin, at namatay sa loob ng 4 na oras.
Dalawang kakilala ko ang nagdusa ng katulad na kapalaran sa katabing kwarto. Dapat ay mayroon pa akong trabahong gagawin. Kaya't babalik ako at ilalapat ang aking sarili sa mga gawaing nasa harap ko, nang may pag-asang mabubuhay ng mas mahaba at mas masagana, kaysa sa maaaring magawa ko nang wala ang karanasang ito. Ang mga doktor ay kahanga-hanga, ang mga nurse ay dakila, ang perpektong ospital. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabalangkas ng pamamaraan ng espiritual na pagpapagaling na kanyang ginamit. Ang formula ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, sa unang yugto, ng kinakailangang lubos na pahinga, sinunod ko ang paalala ng Salmo. Awit Kapitulo 46 versikulo 10, maging tahimik at alamin mo na ako ang Diyos. Ibig sabihin, lubusan siyang nagpahinga at nagpahinga sa mga kamay ng Diyos. Ikalawa, habang lumiliwanag ang mga araw, ginamit ko ang paninindigan. Awit Kapitulo 27 versikulo 14, maghintay ka sa Panginoon, lakasan mo ang iyong loob, at papalakasin niya ang iyong puso. Inilagay ng pasyente ang kanyang puso sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos, at inilagay ng Diyos ang kanyang kamay ng pagpapagaling sa kanyang puso at binago ito. Ikatlo, sa huli, sa pagbabalik ng lakas ay dumating ang isang bagong katiyakan at pagtitiwala, kung saan ako nagbigay ng pagpapahayag sa paninindigan. Filipos Kapitulo 4 versikulo 13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Dito ay positibo niyang pinagtibay na ang lakas ay ibinibigay sa kanya, at sa paggawa nito ay tumanggap siya ng bagong kapangyarihan. Sa tatlong punto ng formula na ito, nakahanap ng kagalingan ang lalaking ito. Ang magaling na paglilingkod ng kanyang mga doktor, ay nagpapanatili at nagpasigla sa mga puwersang nagpapagaling ng kanyang pisikal na pagkatao. Ang parehong matalinong aplikasyon ng pananampalataya ay nagtapos sa kanyang paggaling, sa pamamagitan ng pagpapasigla sa espiritual na mga kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang dalawang therapies ay nagsanib puwersa na kumukuha sa dalawang dakilang renewal forces sa loob ng ating buhay, ang isa ay recuperative power ng katawan ng tao, at ang isa ay restorative forces na naninirahan sa loob ng isip. Ang isa ay tumutugon sa medikal na paggamot, ang isa ay sa pananampalatayang paggamot, at ang Diyos ang namumuno sa parehong mga bahagi. Ginawa niya ang katawan at isipan at itinatag niya ang mga proseso ng kalusugan at kapakanan na namamahala sa kapwa. Gawa Kapitulo 17 versikulo 28, sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nagkakaroon ng ating pagkatao. Sa pag-iwas sa sakit at sa pagpapagaling ng isip at katawan, huwag magkukulang na gamitin ang isa sa pinakadakilang mapagkukunan na makukuha mo, ang pananampalatayang nagpapagaling. Sa liwanag ng mga alituntuning nakabalangkas sa kabanatang ito, ano ang maaari mong gawin na nakabubuti kapag ang isang mahal sa buhay o ikaw ay may sakit? Ang mga sumusunod ay 8 praktikal na mungkahi. 1. Sundin ang payo ng isang kilalang pinuno ng medikal na paaralan na nagsabing, sa pagkakasakit, ipatawag mo ang iyong ministro gaya ng pagpapatingin mo sa iyong doktor. Sa madaling salita, maniwala na ang mga espiritual na puwersa at ang medikal na pamamaraan ay mahalaga sa pagpapagaling. 2. Ipagdasal ang doktor. Napagtanto na ang Diyos ay gumagamit ng sinanay na instrumental ng tao, upang tulungan ang kanyang mga kapangyarihan sa pagpapagaling. Gaya ng sinabi ng isang doktor, inaalagaan namin ang pasyente at pinapagaling siya ng Diyos. Kung gayon, manalangin na ang doktor ay maging isang bukas na daluyan ng pagpapagaling na biyaya ng Diyos. 3. Anuman ang iyong gawin, huwag matakot o mapuno ng takot, dahil kung gagawin mo ito, magpapadala ka ng mga negatibong kaisipan at sa makatuwid ay mapanirang mga kaisipan, sa direksyon ng iyong mahal sa buhay kapag nangangailangan siya ng positibo, at nakapagpapagaling na mga kaisipan upang tulungan siya. 4. Tandaan na walang ginagawa ang Diyos maliban sa batas. Tandaan din na ang ating maliliit na materialistikong batas, ay mga piraso na paghahayag lamang ng dakilang kapangyarihang dumadaloy sa sansinukob. Ang espiritual na batas ay namamahala din sa sakit. Ang Diyos ay nag-ayos ng 2 lunas para sa lahat ng karamdaman. Ang isa ay ang pagpapagaling sa pamamagitan ng mga likas na batas na naaangkop ang siyensya,
at ang isa ay nagdudulot ng pagpapagaling sa pamamagitan ng espiritual na batas, na naaangkop sa pamamagitan ng pananampalataya. 5. Ganap na isuko ang iyong minamahal sa mga kamay ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, mailalagay mo siya sa daloy ng banal na kapangyarihan. May kagalingan doon, ngunit upang ito ay maging mabisa, ang pasyente ay kailangang ganap na palayain sa pagkilos ng kalooban ng Diyos. Mahirap itong unawain at mahirap ding gampanan, ngunit ito ay isang katotohanan na kung ang malaking pagnanais na mabuhay, ang mga mahal sa buhay ay natutugma sa isang parehong dakilang kagustuhang, isuko siya sa Diyos, ang mga kapangyarihang nakapagpapagaling ay kahangahangang kumikilos. 6. Mahalaga rin na ang pagkakasundo ay mananaig sa pamilya, iyon ay isang espiritual na pagkakasundo. Alalahanin ang diin sa banal na kasulatan. Mateo Kapitulo 18 versikulo 19, kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Tila ang kawalan ng pagkakaisa at sakit ay magkatulad. 7. Bumuo ng isang larawan sa iyong isip ng mahal sa buhay bilang mabuti. Isipin siya sa perpektong kalusugan. Ilarawan siya bilang nagniningning sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Ang conscious mind ay maaaring magmungkahi ng sakit, kahit kamatayan, ngunit 70% yung isip ay nasa subconscious. Hayaang lumubog ang larawan ng kalusugan sa subconscious, at ang makapangyarihang bahagi ng iyong isip, ay magpapadala ng nagliliwanag na enerhiya sa kalusugan. Kung ano ang pinaniniwalaan natin sa subconscious ay karaniwan nating nakukuha. Maliban kung kontrolado ng iyong pananampalataya ang subconscious, hindi ka makakakuha ng anumang magandang bagay, dahil ibinabalik lamang ng subconscious ang iyong tunay na iniisip. Kung negatibo ang tunay na pag-iisip, negatibo rin ang resulta. Kung ang tunay na pag-iisip ay positibo, makakakuha ka ng positibo at nakapagpapagaling na mga resulta. 8. Maging ganap na natural. Hilingin sa Diyos na pagalingin ang iyong minamahal. Iyan ang gusto mo ng buong puso, kaya hilingin sa Kanya na gawin ito, ngunit iminumungkahi namin na sabihin mo ang salitang, pakiusap minsan. Pagkatapos noon sa iyong panalangin, pasalamatan siya para sa Kanyang kabutihan. Ang apirmatibong pananampalatayang ito, ay tutulong sa pagpapakawala ng malalim na espiritual na kapangyarihan at gayon din ng kagalakan sa pamamagitan ng pagtitiyak ng mapagmahal na pangangalaga ng Diyos. Ang kagalakang ito ay magpapalakas sa iyo, at tandaan na ang kagalakan mismo ay nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated